Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumabog sa gitna ng katahimikan ng bansa matapos kumalat ang ulat na ang makapangyarihang si Remula ay tuluyan na umanong sumuko matapos ang isang matindi at makapigil hiningang pagtakas na yumanig sa buong gobyerno. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na espiya sa loob ng mga sangay ng seguridad, hindi na umano nakapalag ang opisyal matapos makorner ng mga autoridad sa isang tagpong tila hango sa isang pelikulang puno ng aksyon at panganib. Ito na nga ba ang hudyat ng pagguho ng isang pader ng kapangyarihan, habang ang bawat segundo ay puno ng tensyong tila mitsa ng isang bombang handa ng sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino na nakanganga sa tindi ng rebelasyong ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na ulat na maging ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi makapaniwala at tila binabahanan ng malamig na pawis sa loob ng Malacanang matapos mabatid ang pagsukong ito. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal na nanginginig sa takot habang pilit nilang hinahanapan ng paraan kung paano sasalagin ang bagsik ng katotohanang sumambulat na sa publiko. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang mga dating hindi mahawakan na isa-isa ng lumuluhod sa harap ng nagngangalit na hustisya na nagiiwan sa buong administrasyon na tuliro at hindi malaman ang gagawin sa gitna ng nagbabagang krisis. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating gobyerno? Mag-file ng mga proxy cases para limited ang galaw financially, psychologically, papatayin at mabuang kami. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Hindi ganon si Maharlika. Di ba nakita nyo, pa-travel-travel pa rin ako. I have to enjoy life. Di ba? Hindi ako magpapatakot sa mga putang inang ito. Hindi kailangan na mag-enjoy ng buhay namin dahil isa lang naman ang buhay. Kung matapat nila ako at harap-harapan, kahit sa pamamagitan ng ballpen, kaya ko ring manggurgur ng mga demonyo sa harap ko kung poprotektahan ko yung sarili ko. But, mga kababayan, ito yung situation namin. Ito yung situation ni Dean. Imagine mo yung perwisyo na ginagawa nila. Lumipat na ng bahay si Dean. Diba? Ng apartment. Diba kinuwento naman niya yan? Ganitos nila patayin kami. Financially, emotionally, psychologically. Pero hindi sila magwawagi. Dahil my personality, patay kung patay, buhay kung buhay, matira ang matibay. Duwag kasi ito mga to eh. Duwag tong putang inang Marcos Jr. na ito eh. Sina-challenge ko yung putang inang yang addict na yan. Since 2024, nung nilabas ko ang authenticated pulburon, nakasuhan niya ako. At sina-challenge si Dean Chase, si Lisa Tanas dito sa hubad niyang katawan, na lurat-lurat na ang bilat, yung kanyang susubels. Sabi ko nga doon sa post ko, susong nasa tiyan na, dahil yung si Bangag ay nagpatuwad-tuwad at nagpatuslok ng buli. Diba? Ayan nga si Mr. T, okay, na syempre takot din yan sa buhay niya, na isinisilawalat sa inyo. Hindi kami siraulo na magsasalita ako, diba, nasa tama akong pag-iisip para gumawa ng kwento para ikapahamak ko. Walang taong gagawa ng kasinungalingan para limitahan ang kanyang mga galaw o lagi siyang nakahanda dahil anytime may manggugurguro sa kanya. Walang matinong tao, mga kababayan. Okay? Na magagawa ng kwento, gagawa ng AI video para ikapahamak niya. Kaya sabi ko nga hanggang sa huling hininga, excuse me, lalabanan natin itong mga bangag na ito. Mamaya pupunta tayo kay General Pokis. So, ito po yung situation with Dean Chase. Kami constant yung communication namin ni Dean. Doon po sa nanghihingi ng video at nagsasabi na i-play natin sa YouTube. Hubad nga yun eh. The moment na pinlay namin yan sa YouTube o sa Facebook, tanggal ang mga account namin. You have to understand that. Okay? So, and I will respect Dean's decision dahil Mr. T, sila yun eh. Kaya nga sina-challenge ni Dean. Okay? Nakasuhan mo ako, Bangag, Zatanas, kung nagsisinungaling ako para sa korte ko i-present. Okay? Sa korte ko i-present itong video na ito. Di ba ang sabi nila sa akin? Si Maharlika ay gumawa, AI lang ito, ang video na nagpupulburon. I challenge them. 2024 pa.
Ang nanakot sa akin, buong gobyerno ng mga bangag, DILG, PNP, AFP, mga senador na kasabwat nila, Office of the President kabangagan, nagpatinag ba ako? 2024, 2025, magto 2 years na. May kaso ba na isa kay Maharlika? Ang kinakalaban ko, presidenteng adik. Kung ito'y gawa-gawa lang ang pulburon at ito'y gawa-gawa lang ni Dean, itong mga video na ito, mabilis pa yan sila sa alas 4, gagamitin nila lahat ng powers nila to file cases against us kung ito ay kasinungalingan. It's been almost magto 2 years na sa July. Di ba? Nung sinindak nila ako, napapa-extract nila ako, ipapa-interpol nila ako, lahat. Nireport ko na yan sila eh. Di ba? I hope makita na ni Lolo Trump padukot yan si mga katulad kay Maduro. Di ba? Marami daw mga video sites na pwedeng i-upload yung video. Okay? Pwede naman yon. Pero again, okay, whatever strategy ang ginagawa ni Dean, it's his strategy kung paano niya protektahan yung sarili niya or what. Kasi tandaan ninyo, doon kasi sa video, ang present doon, hindi lang naman si Lisa Tanas at saka si Bangag. Di ba orgy nga yun? Nandoon din si Mr. T. Nag-gets niyo yung point? Nandoon siya. At inamin ni Mr. T, di ba doon sa interview, kung hindi po, yung mga hindi po nakasunod, please follow Dean Chase. Ayan, nakikita nyo. DEN Chase sa Facebook. Wala siyang YouTube eh, sa Facebook. So, at yung Maharlika, ay Boljakan sa Facebook, nandoon yung chronological, yung timeline ng mga expose niya. So, yun. So, nandoon kasi si Mr. Tubig, yung nagpasok ng kanyang pototoy kay Bangag. Alright? Di ba sa interview nakita niyo yun? So, isa yun sa mga reason na I think na kaya hindi niya pinopost doon sa site na sinasabi ninyo. But, I don't know yet. Pero I will ask Dean, di ba, kung ano yung, it's their choice kung anong gagawin nila. Kailangan gagamitan namin ng utak yung laban. Kasi hindi ko naman pwede i-share sa inyo lahat. Buti sana kung tayo lang nag-uusap. Live tayo, napapanood tayo. Pati mga demonyo sa Malacanang, napapanood tayo. So, ito yon, mga kababayan, alam ko ang dami na nag-message sa akin na nanghingi ng video na ito. Mag-antay lang kayo kung ano ang dapat, anong gagawin ni Dean. Paano ba niya, tatakpan ba niya mukha ni Mr. T or what, ganyan-ganyan. So ito yung kapalit ng inaglalaban natin. Tapos ito kaya mag-isip-isip kayo, yung mga taong naakala natin, kakampi natin para kay PRRD, ito din yung ang kanilang narrative is katulad din ng mga bangag. Kung meron daw death threat si Dean Chase at saka si Maharlika, bakit buhay pa daw kami? Kita niyo yung pangbobong reasoning? Hindi porket may death threat ka, automatic patay ka na kaagad. Ibig sabihin, tanga ka. Hindi mo pa nataktahan yung sarili mo. Hanggat kaya mo. Ganito mag-isip ang mga alpotera, di ba? Yun yung bato nila sa atin. At ng mga bangag, at ng mga dilawan. No, kung may death threat yung mga yan, bakit buhay pa? So dapat pa may death threat, patay ka kaagad. Wala kang kalaban-laban. Tanga ka kung magpapapatay ka. Ako sisiguraduhin ko, bago nila ako itumba, may tutumba sa kanila. Hindi po pwedeng ako lang ang tutumba. It's either sila at sisiguraduhin natin na magbabayad sila. Kahit saan mang paraan. Yun, mga palangga. Sabi ni Haz Garcia, baka mag-viral. Hindi nga magba-viral yun. Kung natutsuk-tsakan palangga, doon sa porn site siguro, pwede. Pero kasi, ako hindi naman ako pupunta sa porn site katulad ni Flavio, ni Father Flavio. Pero kayo, gusto niyo pumunta sa porn site, okay lang yan. Kasi hindi ko nagustuhan. The first time, bigla ko, para nakakatawa lang, bigla ko naalala kasi porn site na basta ko. Nung college days ako, first year college, may kaibigan, may classmate kaming, syempre, when you're young, di ba, curious ka. May classmate kami na sinama kami sa bahay niya, sa condo niya. May jowa kasing ibang lahi nung college kami. Kaya biga-biga. So, alpot-alpot ang bigatla. So, sinama kami sa bahay niya. Nag-play siya ng Betamax pa noon, yung VHS. Nag-play siya ng mga girls nagchuchuba-chuba. Ang title pa nga noon, Party Dolls a Go-Go.
Hindi ko makalimutan yon. Alam niyo ng mga classmate ko, hindi ko siya nagustuhan. Okay, iba-iba tayo. Hindi ko nagustuhan yung mga porno-porno na ganyan. Gusto ko actual. Gusto ko actual ang mga bengbangan, di ba? Well, porno, wala kwenta, di ba? Ganap ka ng partner at mag-exhibition kayo ng bonggang-bongga. Di ba? Maganda ng jowa mo. Doon mo bigay ang lahat ng lakas mo, di ba? Hindi, nood-nood ka, wala namang kwenta yun eh. Anyway, kidding aside, mga kababayan. So ito yung situation. Talagang, katulad nga ng Flavio na pare na nagpapalo ng Canthot gaming chuchu-chuchu. Ito kaya nga the reason why ang tagal ko nang hindi nagsimba. Dahil hindi naman lahat ng pare, yung disgust ko sa mga pare na gumagawa ng ganito, na akala mo naglilinis-linisan, and now kinukundi na si PRRD na masama, na ganito ganan, tapos yung pala nagkakantot chuba-chuchu, o ganyan-ganyan. Tapos ngayon, pero ang seryosong usapan natin, bago yung mga kangkangan na yan, mga kababayan, yung security, yung situation namin ni Dean, lalo na ni Dean, okay? Nilooban yung bahay niya. Okay? Naalala ninyo, in-expose ng mga ni Taning yung previous address ko. Okay, in-expose ng gago, 'di ba? Kasi gusto niya ni Satanas na mapatay ako o gago or stalk ako ng mga tao. May mga pumunta doon yung mga in-expose nilang address dati. Pero mas tactical ako sa kanila. Okay? Mas dumidiskarte tayo ng tama. Okay? Para protektahan yung ating sarili. Ito rin ang nangyayari ngayon kay General Pokis. General Romeo Pokis. Nagsalita noong November sa pakikipaglaban para sa kalayaan natin sa pangdanakaw nila. Ano ang ginawa? Dinampot from Thailand. Dinampot a few hours ago. Diba? Although alam na natin na i-arrestuhin siya ng CIDG. Dinampot siya dahil sa kanyang malayang pagpapahayag. Hindi naman, ang messaging ni General Pokis is like, ang konteksto is the same na messaging na ginagawa natin na itong mga pulis, itong mga PNP, AFP, sumunod kayo sa sinumpaan nyo sa Constitution. Na panindigan nyo at iprotektahan nyo ang mga Pilipino. Hindi ang mga adik, ang mga magnanakaw. Hindi naman sinabi ni Pokis sa inyo na kumuha kayo ng sandata nyo at ipasok nyo sa buli ni Bangag. Diba? Hindi naman sinabi ni General Pokis na kumuha kayo ng literal na sandata na para gurgurin si Bangag. Ang sabi lang namin dito, manindigan kayo para sa taong bayan. Hindi para sa mga adik, para sa magnanakaw. Nangako si Bangag, Pasko, bago magpasko may makukulong. Sino ang mga kinukulong? Sino ang gustong patayin? Si Dinchi, si Maharlika, si Pokis. Buti nakapag-bail. Okay? Ganito yung sitwasyon na ginagalawan ninyo. Diba? Recently, si Manong Chavit nag-expose. Pero di ko pa napanood lahat kasi nakatulog ako kanina. May mga tumatawag nga sa group ko na mga importanteng tao pero di ko nasagot. Sabi ko, you can call me later, ganyan. So anyway, may mga pasabog na ganun. Eto pa rin yung laban natin, 2026. Kaya nga dinadasal ko na lang, okay, na si Bangag ay ma-overdose sa kanyang pagkaadikan. Total favorite naman niya mag-over-D. Or iniisip ko na lang na yung boto niya, yung buli niya, pag pinasok yung sandata ng mga adikto sa buli niya, ay mag-lock. At tuluyan na silang magurgur. Diba? Mag-lock. Pwede mag-lock ang buli. Diba? Alam ko yung Kipayla Boom, nag-lock. Diba? May mga, clinical journals about it. Ngayon, yun na lang. Yes, pinirmahan na nga ito yung, ito na nga. Well, mamaya yung budget, no? Pag-usapan natin yan. Yung 2026 budget. Pinirmahan na ito daw ay bawat 5 mapupunta sa bayan. Ito daw ang budget na para sa mamamayang Pilipino, chuchu-chuchu, na walang nanakawin. Binito yung 95 billion na mga unprogrammed chuchu. Kajululan yan. Okay, nanakawin nila ang pera ng bayan dahil magnanakaw talaga itong Marcos Jr. na ito, kaya dapat talaga magurgur na at hindi na makahinga yan one day sa sobrang paglaklak ng ipinagbabawal na gamot. At what? Sabi ko nga, maglak na yung buli niya,
at hindi na siya makahinga dahil sa sobrang tubig. Okay, na sandata na pinapasok sa buli niya. Di ba? Panoorin niyo si Dean Chase. Bumubuwis kami ng buhay dito. Pero hindi naman namin na yan inaano sa inyo. Hindi naman kami naniningil. Di ba? Ang gusto lang sana natin, makalaya tayo dito sa kabangagan ng ng gobyernong ito. Yes, sabi ni Vega Warp, yes, nakapagpiyansa na po siya kanina, pero meron pa siyang scheduled arraignment on sa January 14 sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 77. Yes. Yan, nakapagpiyansa si General Pokis ng 48,000. Imagine from bakasyon, from Thailand, ng bakasyon siya kasama yung pamilya niya. Parang bilog na bilog ako, dapat di ko talaga sinuot ito. Parang bilog na bilog yung mukha ko, parang yan, ganyan, para makita ng konting skin. Okay? Malamig kasi dito mga atchi. Ngayon, tao dito, so, nakapagpiyansa na, at hindi yan titigilan si General Pokis. Hindi talaga kami titigilan. Habang kami ang mga nagsasalita sa katiwalian ng bangag, sa kababuyan ng mga bangag, kami yung papatayin, kami yung habol. Ako yung number 1 na target nila Naging, di ba, sino ang unang kinasuan, di ba, si Maharlika? Nag-fabricate ng address ng crime. In 2022 pa lang, ginamit si Taerna. Ako ang pinakaunang tinarget nila. Na akala nila, kapag tinarget nila ako, ay titigil na ako o matatakot na ako. Remember? They attack me, credit cards. They attack me, ano pa ba ang mga nila? Si Taberna, nakipagsabuatan. Di ba? Kay Satanas, nag-fabricate ng address. Di ba? Hoping na in 2022 ay titigil na yung bunganga ni Maharlika. Pero nilabanan ko sila. Dahil hindi ako nagnakaw sa pera ng bayan. Hanggang sa marami ng ipinanganak, marami ng lumabas na lumalaban sa mga bangag. 2022, 2023, grabe ang bakbakan. Ako pa rin noong 2023, di ba? Ang reyna ng expose. Then, 2024, lumabas si Morales, si Binag, lumabas si Harry Roque, ang Pangulong Duterte kinidnap. Itong mga nagsunuran na mga nanindigan na dati tahimik sila. Andyan si Vic Rodriguez, andyan si Mike Defensor. Sino pa? 'Di ba? Andyan si Jay, yung pinost ni Cathy Bina, gano'n. Hindi ko pa pala na-topic ito, pero okay. Ang dating yung under Office of the President na hindi niya na nakayanan, Office of the President na appointee ni Bangag na hindi niya na nakayanan, ang what? Ang kababuyan ng gobyerno, kaya umalis na siya, lumabas na siya. Asan na yung picture? Ang ganda naman ni Sister Cathy ko dito. Nagsayaw-sayaw ang ang kiat-kiat man. Love you. I love you, girl. Kausap ko yan. 1 hour kami nag-usap kahapon. Okay, ito. Sino? Si Attorney RJ Lim. Ito, yung post ni Cathy. Ito, nag-expose yan. Ayan, no? Oh. Ang ganda-ganda ng atchi ko. Ng sister ko. Okay. So, yan si RJ Lim na yan. Lumabas. Ito pala. O, kita mo. 3 days ago, nag-post siya. Pinost niya kasama si Bangag. Ito yung mga lumalabas na dahil hindi na nila nakakayanan. Ang sabi dyan ni RJ Lim. Okay? 2026, why I will no longer be silent. I am entering 2026 with a different kind of resolve. For a long time, I chose to believe. I believe that working inside the system mattered. I believe that supporting those in power could lead to reform. Okay? Akala niya, pag nag-work sa kay Bangag o sa posisyon, ay magkakaroon ng reforma. Sabi niya, I believe that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, clear his family's name, and do honest work for the Filipino people. Yun din, RJ. Attorney RJ, ang akala ko na babaguhin niya at isusulit niya yung mga perang natitira pa sa kanila na ninakaw ng pamilya niya. Yung pala, dinagdagan yung pagnanakaw. Sabi ni RJ, by the way, under to sa Office of the President, itong taong ito, 3 days yung post niya. Ang pagkakaalam ko talagang hindi na talaga niya kaya. Sabi niya, that belief keep me going. It also kept me quiet.
Over time, I saw things I could no longer justify. Meaning, nakikita niya yung mga kababuyan, pagnanakaw, na hindi niya na kayang i-justify na hindi tama yung ginagawa ng office ng bangag. Sabi yan, not isolated mistakes, not growing pains, but patterns. Okay? Pattern na. Okay, yung ginagawa ng mga hayop na ito. Sabi ni RJ, but asan na yun? A culture where corruption was no longer hidden because it did not have to be, and where accountability was treated as a threat rather than a duty. So rampant na, talamak na kumbaga ang pagnanakaw sa Office of the President na nakikita niya kasi under siya ng Office of the President sa National Printing Office. Okay? So hindi niya nakayanan. Sabi niya, I realized something uncomfortable. Staying meant participating. Silence meant consent. Sabi niya, na-realize niya na hindi na siya komportable sa mga galawang pagnanakaw, pagbababoy, o kung ano man yung na-witness niya. Kaya sabi niya, kung mag-stay pa siya sa Office of the Bangag, ibig sabihin, part siya ng bulok na sistema. Part siya ng pagnanakaw. At kung manahimik siya, ibig sabihin, pinapayagan niya, parang okay lang sa kanya yung pagnanakaw, yung pambababoy sa pera ng bayan at sa mga Pilipino. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ka pwede maging neutral. Okay? Hindi ka pwede maging neutral. Hindi ko alam kung kailan siya in-appoint. Kung since 2022 ba? Or I don't know. Hindi ko na-check. Bigla lang itong pumasok, di ba? Dahil hindi ko naman in-expect na pag-uusapan natin to. I just talk about yung mga like General Pokis din na nabanggit natin to si RJ dahil nakita ko sa posting ni Cathy Binag. But anyway, eto yung sinasabi ko sa inyo, hindi pwede. Kaya pag may vlogger, pag may vlogger na kunwari para kay PRRD, para sa Pilipino, tapos nanahimik sila, hindi nila kayang kontrahin si Bangag. Kasi ang sasabihin nila, choice namin yun eh, na hindi kami magsasalta against kay Bangag. Ibig sabihin, walang paninindigan yan. Ibig sabihin, pagkakwartahan lang kayo. Ibig sabihin, pagkikitaan lang kayo, bubudulin kayo ng mga yan. Mga kababayan. Kasi, when you say, depende kung ang political blog niya is nagkukomento lang siya. Pwede ka kasing ganon, na nagko-comment ka lang, political blogging, nagko-comment ka lang sa mga issue. Pero kung nag-claim ka na ikaw ay para sa Pilipino, you are for the Filipino people, tapos ayaw mong banggain ang mahilig magpatusok sa buli at naguhubad na si Lisa Tanas, nakadiri, ibig sabihin, wala kang paninindigan. It's either duwag ka, o nabayaran ka, o clout chaser ka lang. Ako, hinaharap ko. Kami ni Dean, hinaharap ko. Hindi kami nagpe-playing safe dito na parang dapat ngayon muna makikaramdam muna ako. Yung iba nakaramdam. Yung iba nakaramdam sila kasi tinitignan pa nila, baka kasi mapwesto pa ako, hindi muna ako magsasalta or something ganyan. Pero ako, August 2022, wala akong kinatakutan, binangga ko ang babaeng ahas, si Lisa Tanas, si Buton, alam nyo yan. Bakit? Bakit bukod tangi si Maharlika ang unang nagsalita laban sa sinuportahan kong Bangag? Kasi wala akong vested interest. Wala akong planong magpa-appoint at never ever akong humingi ng pangkain o ng pangkapi ko sa mga Bangag. Kaya wala akong kinatatakutan na magutom ako o ano man ang gawin sa akin, pero naisip ko na pwede akong patayin. Pero sabi ko sa sarili ko, only one life to live in this world. Patay kung patay, buhay kung buhay, pero susiguraduhin kong sabay tayo. Kung haharap ka, huwag ka lang patraidor. Huwag lang ako tirahin ng patraidor. Pag patraidor na hindi mo alam, unprepared ka, pwede ka madali. Pero kung harap-harapan, hamunin mo ko, hanggang sa huling patak ng dugo ko, putang ina nyo, mga Bangag, na which is duwag kayo, ihilain ko ang mga giti nyo. Kung lalaban kayo ng harapan, huwag lang patalikod. Okay? Isang beses ka lang mabuhay sa mundong ito eh. Ba't ka duduwag-duwag? Putang ina, sila lang ba pwede manuslok? Kahit ballpen lang. Kaya kong junggulin yung mga yan. Kung harap-harapan. So anyway, sorry, si RJ ito nagsasalta pa. RJ Lim.
Okay, so sabi niya dito, I realized something uncomfortable. Staying meant participating. Silence meant consent. So I resigned. Sabi niya, so nag-resign siya. Meaning hindi niya na masikmura. At may mga na may mga nabasa ko, bakit ngayon lang? Hindi natin alam yung reason behind. Well, ang sabi nga niya, no, na umasa siya, di ba? Nakala niya, si Bangag, naniwala siya na ayos yan, linisin yung kanilang pangalan, chuchu. Kaya nga, iba-iba naman tayong personality. Siguro binibigyan